Mga alaala ng nakaraan, mga sigaw ng mga kaluluwang hindi matahimik, at mga lugar na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng takot at misteryo. Mga kabsat, welcome back sa Sindak sa Dilim PH. Kung mahilig kayo sa mga totoong kwento ng kababalaghan, historical mysteries, at mga lugar na may nakakakilabot na lihim, samahan ninyo kami ngayong gabi. Dahil ang kwentong ito ay isa sa pinakakontrobersyal at pinakakinatatakutang lugar sa buong Pilipinas. Isang gusaling itinayo sa gitna ng karangyaan, ngunit nabalot ng trahedya, kamatayan, at mga misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Mga kabsat, ihanda ninyo ang inyong sarili dahil ito ang nakakakilabot na kwento ng Manila Film Center. Ang gusaling hindi raw matahimik hanggang ngayon. Taong 1981 nang ipagawa ang kilalang Manila Film Center sa bahagi ng Pasay, Metro Manila. Sa panahong iyon, nais ng pamahalaan na maipakita sa buong mundo ang marangyang imahe ng Pilipinas. Plano nilang idaos ang isang malaking international film festival kung saan dadalo ang mga artista, direktor, at kilalang personalidad mula sa iba't ibang bansa. Dahil minamadali ang proyekto, halos hindi na raw nagpapahinga ang mga construction workers. May mga manggagawang nagtatrabaho ng halos 24 na oras kapalit lamang ng maliit na sahod. Kahit gabi, tuloy pa rin ang pagbubuhos ng semento habang nakatutok ang malalaking ilaw sa buong gusali. Ngunit habang papalapit ang deadline, tila unti-unting may masamang nangyayari sa lugar. Ayon sa ilang dating trabahador, may mga manggagawa raw noon na nakakakita ng kakaibang anino sa itaas ng scaffolding kahit wala namang tao roon. May ilan ding nakakarinig ng mahihinang bulungan habang madaling araw kahit malayo naman ang kanilang mga kasama. Noong una, inakala nilang pagod lamang iyon dahil sa puyat at sobrang trabaho. Pero pagsapit ng isang madilim na gabi noong Nobyembre 17, 1981, nagbago ang lahat. Habang abala ang dos-dosenang manggagawa sa itaas ng gusali, bigla raw umugong ang malakas na kalabog. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumigay ang malaking bahagi ng scaffolding at tuluyang gumuho. Sunod-sunod na nahulog ang mga manggagawa sa sariwang quick-drying cement. May mga nadaganan ng bakal, may mga naipit sa matitigas na kahoy at hollow blocks. At ang iba raw, tuluyang nalunod sa bumubuhos na semento habang sumisigaw ng tulong. Ayon sa mga nakaligtas, narinig daw nila ang nakakabinging iyakan at pagsusumamo ng kanilang mga kasamahan habang pilit silang umaahon mula sa makapal na semento. Ngunit dahil sa takot at kaguluhan, marami ang hindi naisalba agad. May mga kwento pang nagsasabing minadali raw ang paglilinis sa lugar at ipinagpatuloy pa rin ang proyekto kahit may ilan umanong katawan na hindi na nailabas pa mula sa semento. At dito raw nagsimula ang bangungot ng Manila Film Center. Pagkaraan ng trahedya, sunod-sunod na ang naiulat na kababalaghan sa loob ng gusali. May mga guard na nakakarinig ng tunog ng martilyo kahit walang tao. May elevator na kusa raw bumubukas sa gitna ng gabi. May mga ilaw na bigla na lamang kumikislap kahit bagong palit ang wiring. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, may mga nakakita raw ng mga aninong parang construction worker na balot ng semento ang buong katawan, naglalakad sa mahahabang hallway ng gusali. Kapag lalapitan mo raw sila, unti-unti silang nawawala sa dilim. Ilang taon nang lumipas, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot na bumabalot sa Manila Film Center. Marami ng empleyado ang nagsasabing may kakaibang pakiramdam daw sa loob ng gusali, lalo na kapag gabi na at halos wala ng tao sa paligid. Ayon sa isang dating security guard, bandang 2:00 raw ng madaling araw nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na paa mula sa itaas na palapag. Noong una ay inakala niyang may mga taong ilegal na pumasok sa gusali, kaya agad niyang kinuha
ang flashlight at dahan-dahang umakyat. Ngunit habang papalapit siya sa hallway, bigla raw lumamig ang paligid. Parang may malamig na hanging dumaan sa kanyang katawan kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Nang itapat niya ang flashlight sa dulo ng koridor, nanigas raw siya sa takot. May nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa dilim. Nakadamit sila ng lumang construction uniform. Puro semento ang kanilang katawan at tila wasak ang kanilang mga mukha. Hindi raw gumagalaw ang mga ito. Nakatitig lamang sa kanya. At maya-maya, sabay-sabay raw nilang itinuro ang sahig. Doon na raw tumakbo ng mabilis ang guard habang halos mawala ng malay sa sobrang takot. Ngunit hindi lamang iyon ang kababalaghang naiulat sa lugar. May isang utility worker namang nagkwento na habang naglilinis siya sa isang lumang function room, may narinig raw siyang mahinang pagkatok mula sa ilalim ng sahig. Tok, tok, tok. Noong una ay hindi niya pinansin, pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang katok. Parang may taong nakakulong sa ilalim ng sementong sahig at pilit na humihingi ng tulong. Dahil sa takot, iniwan raw niya ang mop at tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit bago siya makalabas, may mahina raw siyang narinig na boses sa likuran niya. "Tulungan mo kami." Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit basa raw ng sementong putik ang sahig na tila may mga bakas ng paa na papalapit sa kanya. Isa rin sa pinakakilabot na kwento ay nangyari raw sa isang cameraman na gumagawa noon ng documentary tungkol sa kasaysayan ng Manila Film Center. Habang kinukunan nila ang isang madilim na bahagi ng gusali, ilang beses raw namatay ang kanilang ilaw at kamera. Ngunit ipinagpatuloy pa rin nila ang pag-shoot. Pagkatapos ng kanilang trabaho, ni-review nila ang footage. Noong una ay normal naman ang lahat. Pero nang i-zoom nila ang video, may nakita silang isang lalaking nakatayo sa likod ng cameraman. Payat ito. Puro semento ang katawan. At ang mas nakakatakot, wala raw itong mukha. Parang natabunan ng matigas na semento ang buong ulo nito. Ayon sa cameraman, wala raw silang kasamang ganoong tao noong mga oras na iyon. At matapos nilang makita ang misteryosong nilalang sa footage, may ilan sa kanilang crew ang nagkasakit. Habang ang iba naman ay tuluyang tumangging bumalik pa sa gusali. Ngunit ayon sa mga matatandang kwento, hindi raw talaga matahimik ang lugar. Dahil may mga kaluluwang hanggang ngayon ay naghihintay pa ring mahukay mula sa ilalim ng malamig at madilim na pundasyon ng Manila Film Center. Lumalim pa ang misteryo ng Manila Film Center habang dumarami ang mga taong nakakaranas ng hindi maipaliwanag na kababalaghan sa loob nito. May mga pagkakataon daw na kahit tirik ang araw, may bahagi ng gusali na sobrang dilim at malamig na tila walang liwanag na gustong pumasok, lalo na raw sa basement area. Ayon sa ilang dating empleyado, iyon daw ang lugar na pinakaayaw nilang puntahan ng mag-isa. Dahil bukod sa tahimik, pakiramdam daw nila ay may nakatingin palagi mula sa dilim. Isang gabi may 2 maintenance worker na ipinadala sa basement upang ayusin ang sirang electrical panel. Habang pababa sila ng hagdan, napansin nilang biglang nawawala ang signal ng kanilang radyo. Maya-maya, kumikislap na rin ang ilaw na hawak nila. Ngunit ipinagpatuloy pa rin nila ang pagbaba. Pagdating nila sa pinakailalim, bigla raw nilang naamoy ang kakaibang amoy ng basang semento at kalawang. Parang bagong tayong gusali kahit matagal na iyong nakatayo. Habang inaayos nila ang panel, may narinig silang mahinang ingay mula sa madilim na bahagi ng basement. Parang may humihila ng mabigat na bakal sa sahig. Krak, krak. Unti-unting lumalakas ang tunog habang papalapit nang itapat nila ang flashlight. May nakita raw silang aninong nakatayo sa malayo. Isang lalaking payat, baluktot ang katawan at tila nakasuot ng lumang construction helmet. Hindi gumagalaw, nakatitig lamang sa kanila. Tinawag raw nila ito, akala nila ay kapwa empleyado lamang. Ngunit nang sumindi muli ng maayos ang ilaw, bigla raw nilang nakita ang totoong itsura nito.
Wasak ang kalahati ng mukha. Puno ng sementong natuyo ang buong katawan. At ang mga mata nito, puro itim. Doon na raw nila iniwan ang kanilang mga kagamitan at nagtakbuhan paakyat ng hagdan habang halos hindi makahinga sa sobrang takot. Ngunit pagdating nila sa itaas, napansin nilang may bakas ng basang paa ng semento sa kanilang dinaanan. At ang mas nakakatakot, paakyat din ang mga bakas. Parang may sumunod sa kanila mula sa basement. Pagkaraan ng gabing iyon, hindi na raw bumalik sa trabaho ang isa sa maintenance worker. Madalas daw itong bangungutin sa kanyang panaginip. May mga taong nakabaon sa semento na pilit humihingi ng tulong habang dahan-dahan silang hinihila pababa ng malamig na sahig. At bawat gabi raw, pare-pareho lamang ang kanilang sinasabi. Huwag ninyo kaming kalimutan. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang ilang bahagi ng Manila Film Center. Ngunit ayon sa mga guard at empleyadong nakapasok doon sa 10 oras ng gabi, hindi raw kailanman naging tunay na walang laman ang gusaling iyon. Dahil sa bawat mahabang hallway, sa bawat madilim na sulok, at sa ilalim ng malamig nitong pundasyon, may mga kaluluwang hindi pa rin daw matahimik hanggang ngayon. At habang tumatagal, lalo lamang nababalot ng misteryo ang Manila Film Center. Marami man ang nagsasabing katang-isip lamang ang mga kwento tungkol dito. Hindi pa rin maikakaila na isang malaking trahedya ang tunay na nangyari sa lugar na iyon. Isang trahedyang kumitil ng buhay at nag-iwan ng takot na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Hanggang sa kasalukuyan may mga taong umiiwas pa ring mapadpad sa gusali kapag gabi. May ilan ding nagsasabing kapag tahimik na ang paligid at ikaw ay nag-iisang naglalakad sa madilim nitong hallway, parang may mga matang lihim na nakamasid sa bawat galaw mo. At kung minsan, may maririnig ka raw na mahihinang katok mula sa ilalim ng sahig. Tok, tok, tok. Parang may mga kaluluwang pilit na nagpapaalala na minsan silang nawala sa lugar na yon. Mga kabsata. Totoo man o hindi ang mga multong kwento tungkol sa Manila Film Center, isang bagay ang sigurado. Hindi kailanman mabubura ng panahon ang sakit, takot, at trahedyang naiwan sa malamig na gusaling iyon. At marahil, sa bawat pagpatay ng ilaw, sa bawat malamig na hanging dumadaan sa madilim na pasilyo, may mga kaluluwang patuloy pa ring naghihintay ng katahimikan. Mga kabsat, ito ang inyong naging kasama sa Sindak sa Dilim PH. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, samahan ninyo kami muli sa susunod nating paglalakbay sa mga lugar na nababalot ng lagim, misteryo at kababalaghan. Mag-ingat kayo palagi dahil minsan, hindi lahat ng nakikita natin sa dilim ay tao pa.